Mayor Vico Sotto nakiusap na padaluhin ang Mr. ni Sara Diskaya sa susunod na hearing sa Senado. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung gusto nyo ng gantong klaseng content ay makikiusap po ako na pakipindot po ang subscribe button ng video ko na to. At kung di nyo naman po mamasamain ay pakilike and share nyo na din po para mas dumami po ang makapanood ng content natin. Para mas dumami or lumawak pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng viewers. Yung mga solid viewers natin na nagtatrabaho abroad, yung mga OFW na para sa akin mga kaparokya ay tunay na bayani ng ating bansa. Again, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So mga kaparokya, grabe talaga si Mayor Vico Sotto dahil very vocal siya when it comes to Diskaya. Sa mga hindi po nakakaalam, si Diskaya po ay nakalaban ni Mayor Vico Sotto last mayoralty position sa Pasig. At ito din po ang may-ari ng very controversial flood control contractor tulad ng St. Gerard Construction and 2 out of 15 companies President Bongbong Marcos discloses a month ago. But that is not only 3 companies mga kaparokya dahil it is 9 companies according to what we heard with Senator Riza Hontiveros, even Mayor Vico Sotto. Narinig po natin yan mga kaparokya sa kahapong hearing kay Senador Riza Hontiveros. Grabe, hinakot ng mga ito ang mga proyekto ng DPWH na bilyon-bilyon ang mga project. Alam naman natin na ginisa si Sara Diskaya sa Senado. At tingin ko mga kaparokya ay may inaccuracy sa mga sinabi nito dahil hindi naman po magpo-post si Mayor Vico Sotto kung wala. So basahin natin ang post na ito ni Mayor Vico Sotto. Rewind lang ng konti. Mamaya lista natin lahat ng mga sabihin na lang natin inaccuracy sa mga sinabi nila based on documents, records, and their own words. Tandaan sana nila na under oath ito sa Senado. Sana sa susunod ipatawag din hindi lang si Mrs. kundi pati ang Mr. Mind. May truth and justice prevail. Mga kaparokya, sino nakapanood ng Senate hearing kahapon? For sure lahat kayo nakaabang dahil umattend po ang nakatunggali ni Mayor Vico Sotto sa pagka-mayor nitong nagdaang eleksyon na si Sara Diskaya, yung isa sa may-ari po ng maanumalyang flood control na isiniwalat po ng Pangulong Bongbong Marcos. Napansin nyo ba na parang may nangyayaring takipan mga kaparokya sa investigasyon? Kasi ako mga kaparokya medyo pansin ko na parang may takipang nangyayari dahil malamang may malaking tao sa likod ng maanumalyang flood control project na yan. Grabe yung galit ni Senador Raffy Tulfo na talagang nanggagalaiti dahil hindi daw di umano fair or hindi daw patas ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Rodante Marcoleta. Pero sobrang gulo talaga mga kaparokya, akala mo nasa palengke sila. And then naiintindihan din po natin yung mga senador dahil karapatan po nilang magtanong at gusto nilang malaman ang katotohanan. Kaya for me mga kaparokya, maganda talaga ang gagawin din ni Mayor Vico Sotto na i-record ang mga sasabihin ng nakatunggali nito upang malaman ng publiko, upang malaman ng mga Pasigueño kung ano ang hindi accurate sa mga ipinahayag ni Sara Diskaya sa Senado. And Mayor Vico Sotto's suggestion na padaluhin ang Mr. Mind or Mr. nito sa next Senate hearing. Natawa ko sa Mr. Mind mga kaparokya. Hindi mastermind Mr. Mind yung terminology yung ginamit ni Mayor Vico Sotto. Siguro Mr. ni Sara Diskaya yung utak ng lahat ang gustong iparating ng butihing mayor dito. Mr. Mind, is it a joke Mayor Vico Sotto? Kung joke ito, pasok siya, Mayor Vico Sotto. Anyway, for sure, maraming inaccurate sa sinabi ni Diskaya dahil kahit ang mga senador di naniniwala sa mga sagutan
ni Sara Diskaya. Kaya wait natin ang sasabihin ni Mayor Vico Sotto about sa nangyaring hearing with the flood control project anomaly. At kasama nga po dyan ang mga Diskaya. Di din talaga papipigil ang butihing mayor, talagang palaban siya lalo na kapag mga Diskaya na ang pinag-uusapan. And Mayor Vico Sotto suggestion na padaluhin ang asawa ni Sara Diskaya na si Curly sa next Senate hearing is really makes sense dahil ito talaga ang may higit na pananagutan sa lahat. Kaya nga mastermind, Mr. Mind, dahil ito talaga ang may maraming alam. Kaya naintindihan natin why Mayor Vico Sotto is very vocal against sa mga Diskaya, sa mga ginawa ng mga Diskaya against the law. And as a city mayor of Pasig or ama ng lungsod ay karapatan niyang protektahan ang kanyang mga anak, which is ito nga po ay ang mga mamayan or yung constituent nito sa Pasig. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil dapat niyang protektahan ang mga ito. And ever since naman mga parokya, very vocal ito sa mga anomalyang pinagagawa ng mag-asawang Diskaya, lalo na sa lungsod po ng Pasig. Tulad po ng pagpapatayo ng building sa Pasig na kulang ang permit at yung iba pa ay walang permit na minsan niyang sinita kung saan personal niyang pinuntahan ang area. Yung kautangan nito sa buwis sa nasabing lungsod, which is sabi ni Mayor Vico Sotto ay milyon-milyon daw di umano. Magaling lang din talaga si Mayor Vico Sotto dahil nung time ng campaign period, mas pinili nitong manahimik at hindi nito siniraan ang katunggali. Kumbaga naawa pa nga si Mayor Vico Sotto at talagang nirespeto nito ang panuntunan ng election code. Iba kasi yung may alam talaga sa batas. Kayo mga parokya, pabor din ba kayo na padaluhin ang asawa ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya sa next hearing ng Senate? Paki-comment naman po ang opinion nyo, ang suggestion nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.